Sumasakit na ang ulo ni Rodney. Yun lang, sumakit lang ulo. Di appear tayo. Kasi, nag-appear eh. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Ayan, di ba? Hindi naman daw siya nakipag-appear, pero sumakit ang ulo ni Rodney sa live-in partner niyang si Jessica. Ang problema po kasi, itong si Jessica ay halos araw-araw na lang may dumarating na parcel. Ang masaklap pa, tanging si Rodney lang naman daw ang kumakayod para sa kanilang relasyon. Hindi naman daw kasi nagdadamot itong si Rodney, pero sana naman daw ay merong mapuntahan ang mga binibiling make-up at marami pang ibang bagay nitong si Jessica online. Okay? Kaya naman kausapin na natin, 29 years old, mula sa Manila. Rodney, magandang tanghali sa'yo, appear. Magandang tanghali, Kuya Poy. Appear mo na. Ayan na. Okay. Appear. Sakit na talaga ulo mo. Gano'n na ba katagal nangyayari itong itong pagbili-bili nitong si Jessica? Baka naman 1 linggo pa lang, meron lang nakahiligan, ikaw talaga. Almost rin po, mga ilang buwan na rin po. Kasi 1 year pa lang po kami dalawa ni Jessica po. And then, sabi mo nga rito, mga make-up yung mga binibili niya. Ano bang gawa sa buhay ni Jessica? Baka naman bukod sa nasa bahay lang siya, baka may online shop siya. Alam mo yung nagre-resell ng mga binibili. Hindi kaya ganoon? Hindi rin po. Kasi minsan din po, bibili po siya ng mga kung ano, minsan po case gano'n. Kasi yung mga case na mga binibili niya, nagkakalagang 300. Inaraw-araw niya yung pagbibili ng mga sa shop. Mga ganun, mga parcel, laging dumadating dito sa bahay. Oo. Tapos ikaw, nagtatrabaho, wala ka dyan. Paano kapag wala ka sa bahay? Ganun po yung ginagawa niya. Hihingi na muna ng pambayad. Hihingi lang siya ng pangbayad sa mga parcel niya, ganun. Oo. Hindi ko na lang din. Kaso nakakapagod eh. Nakakapagod din kasi. Lalo na nga kapag meron kang binabudget din na pera. Pwede ko ba matanong, kumusta ba ang hanap buhay mo? Maayos naman? Stable yan? Ang kitaan? Stable naman po sa water station po. Baga, tuloy-tuloy naman, kayang suportahan. Pero kung magtatagal pa, tila mag-aalangan na. Tama? Opo. Minsan nakukulangan na rin po sa mga sa mga grocery, ganun. Mga pang-grocery lang. Oo. Wala akong magastos sa sarili ko eh. Ayan, pero kumakain ba ng makeup itong si Jessica? Hindi naman siguro nag-uulam ng ng makeup. Pero in-encourage mo ba, niyaya mo na, Jessica? Baka naman pwede maghanap buhay ka. Nung nagkakilala kayo, wala siyang hanap buhay? Wala naman. Wala po siyang hanap buhay. Ilan taon na ba si Jessica? Nasa 28 po. Oh, ayan. Never pa siya nagtrabaho sa buong buhay niya. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Maganda lang. Ano? Maganda lang. Maganda lang. Seryoso ba yan, Rodney? Dati naman po, may trabaho naman po siya sa mall po. Sa mall. Anong trabaho niya sa mall? Tambay. May mga tambay sa mall. Oo, sales. O ba, maganda? Maganda, sales lady no? Di ba isa sa mga requirement with pleasing personality. Marunong naman din makipag-usap itong si Jessica. Siyempre, nagbebenta, nasa sales, pero, sa ngayon ba, anong plano niya? Nag-a-apply ba ng trabaho o para apply ng makeup kahit nasa bahay? Ayun po, nagpapahinga lang siya. Naghahanap naman po siya ng trabaho. Pero Okay. Dito lang po alam kung hanggang sales. Alam mo, gusto kong maniwala doon sa sinabi mo kanina, na ganda lang ang meron itong maganda si Jessica, of course, kaya nga nagustuhan mo. Pero ang totoong maganda kasi hindi kakailanganin ng mayat-maya bumibili ng makeup. Ibig sabihin, kapag ka-makeup kasi ng makeup, may tinatakpan na hindi maganda. O gumaganda lang dahil sa makeup. Yun lang. Ayun lang. Oo.
Tsaka mabait din naman po siya. Ayun, Ayun yun. lang po, yung problema lang po yung maluho lang po siya masyado. Oh, ayan na nga. Pero targetin na nga natin yung nagiging luho na nitong si Jessica. Sumusobra na nga yung mga pagpapadala niya ng mga parcel araw-araw. Ito ba mga pagbili-bili niya? Alam mo, wala namang masama na gastusan natin. Of course, yung mahal natin sa buhay. O ito nga, pinili mo na maging live-in partner siya. Pero bukod kasi sa mga binibili niyang mga gamit, sana nga, sabi mo, ay may napupuntahan naman yung mga binibiling makeup na yan at marami pang ibang gamit nitong si Jessica. Pero sa ngayon, wala ka nakikita na pinaggagamitan, ano? Wala naman po. Sa kanya lang po talaga. Ganun. Kung parang ginagawa niya po kasi kapag hindi niya po yung makeup, binibili ulit siya. Paano? Parang Sorry? Pagka hindi niya nagugustuhan yung binibili niyang makeup, parang bibili siya ulit, ganun. Tapos pag sa mga namang case ng cellphone, ganun. Laging ano niya binibili niya, hindi naman, araw-araw siya nagpapalit ng case. Uy, araw-araw, palit ng case, ha? Case. Ayun nga, ganun. di ba? Yun nga yung sabi ko, baka pwede i-buy and sell mo na lang para kahit papano may bumabalik na pondo. Hindi mo nagustuhan to, sandali, baka pwede kong ibenta to, ipapack mo ulit, ito used, hindi ko lang nagustuhan. Di ba may mga ganoon eh? Hindi ginagawa yan ni Jessica? Hindi pa po. Ginagawa niya. Hindi. Nandun lang, nakatambak din lahat kapag hindi niya type. Sinasabihan ko din naman po siya kapag... Di ba ang makeup ay nasisira kapag hindi nagagamit? Opo. Kahit yung mga... Hindi, ang makeup, ang alam ko, kapag matagal mong di rin nagamit yan, masisira yan. Kahit nga yung, yung foam na pang ganun, dapat pinapalitan kasi nagkakaroon yan ng mga bacteria, ng mga, fungus, di ba? Mga ganyan. Anyway, bahala na siya ron. Pero sayang naman. That's the bottom line. Sayang naman kung hindi mo ibigay na lang sa iba kung di mo nagustuhan or yun nga, edi ibenta mo na lang. Total, bibili ka rin ng panibago. Anong pag-uusap nyo na ang ginawa mo, Rodney? Pero sinabihan ko siya na itigil niya na yung pagbili niya ng mga parcel. Kaso, ganun talaga nakasanayan niya na eh. Parang na-addict na eh. Kaya hindi ko siya mapigilan. Kaya ako na lang din siya. Kaso, problema talaga sa gastos talaga dito sa bahay. Ayan. Siyempre, sino bang humahawak ng pera ninyo? Ka-live-in na kayo eh. Ikaw. Ikaw ang may control. Okay? Pwede mo ba sabihin sa kanya na puputulin na muna natin ang paggastos dyan sa mga parcel na yan? Okay, not because hindi naman dahil sa akin nang gagaling yung pera, nanghihinayang ka na. Meron ka pa makeup na kabibili, hindi pa nga masyado nagagamit. Bibili na naman. 'Di ba? Tapos bibili na naman pagka hindi na naman nakursunadahan, luho na nga talaga 'yun. At alam naman natin na kapag luho ay hindi yan makakaganda. Lalo pa nga at hindi ikaw ang gumagastos. Unahin niyo na muna yung mga pangangailangan yung dalawa, pwede ba? Pagkain. Nagre-rent ba kayo ng space ninyo? Hindi pa, meron naman pong sarili. Sa lugar nyo mo ba o lugar nila? Sa lugar ko po. Meron naman po. Meron kayong sariling space. Ibig sabihin, paano nangyari yun? May sarili kang bahay? Opo. Lang po, bigay lang po ng parents ko po. Magaling. Nandun. Baka, yan pa yung isa. Baka meron siyang impression na binigyan ka ng bahay ng parents mo, pwede siya magpaka-reyna na. Live-in partners pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa. Ha? Ganun po. Ayun. Live-in, hindi pa lang, wala po kaming anak. Oo nga, pero yung asta nga, 'di ba? Yung astang donya na sa loob dahil may sarili ng bahay, baka feeling niya nga, baka nga meron siyang impresyon at baka ikaw rin nagkakamali ka na pinapakita mo na hindi kayang-kaya, sagot ko lahat 'yan, pagkain natin. Ibig sabihin, ito lang pasintabi po sa mga nanananghalian sa mga oras na 'to. Kapag ka ba dumarating yung dalaw ng babae, buwan-buwan, sagot mo rin 'yun? Hindi. Ha? Sagot kapag kami. Ha? Hindi po.
paano po yung ano siya? Pambili ng napkin. Opo. Ganun po. Syempre Ayun po, yun. Diba? Eh, Ibig sabihin sa'yo pagaling yun. After 3 months, magpapalit ng sipilyo, sa'yo rin nanggagaling yun. opo, ganun. Di ba? Nare-realize mo yung mga ganito. Hindi ko sa sinasabi na magagalit ka doon sa partner mo. It's just that yan yung mga bagay na kailangan mong iparealize sa kanya. Na merong mas mahalagang mga bagay na hindi mo naman siya pinapabayaan. Ngayon, kung luho ang gusto niya, wala naman siyang sakit. Wala naman po. Nakakakilos na maayos. Nakakilos naman. Parang naano lang talaga siya. Na? Parang na-addict ba? Yung parang gano'n. Na-addict lang siya sa mga... Shopaholic. Opo. Di ba? Parang Yung ganun. shopping ng shopping. Well, online shopaholic. Pag may makita lang na gusto niya, bibili niya na. Kasi Yan. hindi niya yung pinag-iisipan. Kasi hindi naman siya magastos. Yan. Sige. Alam mo naman siguro, sa edad mong yan, 29 years old ka na, Rodney, alam mo naman na kapag ka walang papayag na maabuso, ay walang aabuso. Tama? Opo. Ay, hindi pagkakamali ko. Yan. Kapag ka walang nagpabaya na may mamihasa, walang mamimihasa. 'Di ba? Ganun yun eh. Rodney? Opo. Oo. Pagka-handle ko na lang siya. Yan. Ito, kausapin muna natin si James ng Caloocan kasing idara mo lamang ito, no? Ano kaya masasabi niya dito sa ibinahagi mong kwento nga sa amin at pagtatapat? Sige, James, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, Kuya Poy. Ikaw ba naranasan mo na magkaroon ng karelasyon ng katulad kay Rodney na sagot mo ang lahat? Awa ng Diyos, hindi pa naman. At kung sakasakaling magkaroon ng ganun, papayag ka ba? Well, to be honest, Kuya Poy, mahirap kasi yan. Siyempre, ang alam ko sa relasyon, dapat give and take yan. So, kung meron pa ma-contribute, dapat yung partner mo rin, may bibigay din sa'yo in return. Diba? So, mahirap naman yung isa lang yung nagbibigay, yung isa receiving lang, di ba? So, di ba dapat may giving, may receiving, ganun. Mas maganda, mas ideal yung ganoon. Oo. Yun ang masasabi mo, James. Kailangan hindi naman ikaw yung para ikaw na nagtrabaho, ikaw na naghanap ng pera sa labas ng bahay, ikaw pa nagbabayad ng mga kailangan, pati yung mga gusto lang, na kursunadahan lang ng partner mo, sagot mo pa rin. Mahirap, James? Oo, Kuya Poy. Siyempre, mas priority ang needs over wants. Yan. Yan nga yung pinupunto natin dito, no? Pero inamin naman sa atin ni Rodney na, oo nga, medyo pabayaan ko rin, baka nasanay din yung partner niyang si Jessica. Maraming salamat sa iyo, James. Thank you, Kuya Poy. Rodney. Yes, Kuya Poy. Alam mo, no, may punto si James kanina. Sa likod ba ng lahat ng ito, ano naman ang naibabalik ni Jessica sa'yo? Ayun po, mabuti naman po siya. Parang inaalala niya rin naman. Wala siyang pera na naiko-contribute, okay lang. Pero syempre, meron tayo yung acts of service, 'di ba? Na ganyan, naaasikaso ka ba niya? Kahit papaano, siya ba ang namamalengke, nagluluto sa isang maghapon? Total, nasa bahay lang siya. Kwentuhan mo nga kami dyan sa parting yan. Nagagampanan niya naman yung ganun, yung pagiging kalibin namin dalawa. Nagagawa niya naman yun. Napagsisilbihan ka niya kahit papaano? Opo, napagsisilbihan niya naman ako. Oo. Yun nga, siya nagluluto? Siya po yung gumagawa ng mga ganung bagay. Oo. Siya naglalaba? Opo, lahat. Siya naman po. Kaya parang binibigyan ko na lang din siya para saan. Yun. Pero alam mo, mas maganda talaga dyan, ay putulin na nga yung kinahihiligan na hindi maganda kasi nga dumadagdag ng husto naman sa gastusin. Imbis na nakakaipon kayo, nakakaipon kayo,
imbis na ganoon, ay wala. Ayan, parang tinatapon mo na lang. Meron na, bibili pa. Halos katulad lang din nun. Different shade lang ng mga makeup. O hanggang makuha yung tamang shade. Tama ba yun? Diba? Eh di bumili ka na lang yung harap-harapan. Siguro, sabi mo nga nagtrabaho siya sa mall dati. Alam na alam nyo naman saan ka ba mas makakamura? Yung nakikita mong aktwal o yung para kang nanguhula lang sa online na mga ipinapakita, di ba? O, mas masasayang ang pera kapag try nga ng try, di ba? Isang matindihang usapan pa yan para sa inyong dalawa. Pero all in all, ikaw naman ay walang balak na hiwalayan na, hindi ka ba na turn off dito kay Jessica? Wala naman pong balak iwalayan. Kung pwede ko pong, kakusapin ko na lang po siya, ganun po. Kung may magbabago po. Oo. Sa kanya. Yan. Eh kung wala pa rin nagbago, sige pa rin. Siyempre, pag-iisipan ko po yung mabuti. Hirap din po kasi mag-stay sa ganung bagay. Yan. Ayun na nga. Pero pag walang asenso talaga. Ayan, kailangan matuto sa paghawak ng pera. Oh, alam mo kahapon yung kwento namin may kinalaman sa ganyan sa paghawak ng pera, si lalaki raw naghahawak ng pera. Kaya sa akin regardless kung sino sa inyong mag-asawa ang naghahawak ng pera ng inyong pamilya, sino ba yung mas magaling? May ganun minsan may mas magaling na lalaki na mag-budget, siya yung maghawak. Pero kadalasan nga ay sa mga kababaihan. Sila yung mas inaasahan sa pagbabudget. Okay, pero meron naman mga aminado rin mga kababaihan. Naku, medyo gastador ako. Ikaw na nga humawak para safe. Magsasabi na lang ako. Ayan, pero pagdating sa mga gusto lang bilhin, eto naman yung punto natin sa iyo, Rodney. Yung mga gusto niya, baka pwede naman. Sagot mo na yan. 'Di ba? Sabi mo, inaabot-abutan mo siya kahit papaano, habang wala pang trabaho, ipag-ipunan mo muna. Huwag mo namang ipaobliga sa akin na bayaran niya. Kasi gusto mo yan Pero yung mga pangangailangan natin, pagkain, tubig, kuryente, at iba pa na kailangan natin sa pang-araw-araw, yan. Si Rodney bahala dyan. Tama ba yun, Rodney? Opo, tama po yun kaya po. Pero may karugtong pa yun. Ikaw, si Rodney ang bahala habang wala pa siyang trabaho. Mas maganda may trabaho siya O ikaw naman nagpipigil sa kanya na magtrabaho? Hindi naman. Po? Ayaw niya din po magtrabaho. Gusto niya rin din po mag-stay sa bahay. Pagod. Ayun lang, baka pagod. Masahihin mo muna para ma-refresh yung katawan. Pagod pala. Mahirap yan laging pagod Baka gusto nang magpahinga ni Jessica. Okay, sige, eto bibigyan ka namin ng pagkakataon, magbigay ka na ng special na mensahe mo naman para dito kay Jessica. At siguraduhin mo yung maaantig naman yung puso niya. Na maintindihan ang sitwasyon ninyo. Okay, ito na ang pagkakataon mo, Rodney. Jessica, magbago ka. Mahirap yung buhay natin kasi mahirap yung buhay nating dalawa kaya sana magtipid ka na ng gastos, handle mo yung sarili mo sa mga ganung bagay. Tigilan mo na yung pagbili ng mga parcel kasi mahirap kumita ng pera. Tsaka mahirap din kasi minsan short tayo, wala tayong makain, pang grocery, kaya sana anihin mo yung paggastos mo ng pera. Yun lang. Yan. Kailangan maging matalino. Ayan. Wala naman siyang wala namang inaantabayanan ng mga ayuda. Wala naman po. Sa bahay lang po siya. Tagalinis lang. Ay, yung iba kasi, naghihintay na lang ng ayuda Ayun lang. 26 minutes na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Maraming salamat sa iyo, Rodney, at sana nga maayos mo na yung problema mong yan. Kaya naman kayo, mapababae o mapalalaki. 'Di ba? Kung sakasakali ay wala tayong mga hanap buhay at sinusuportahan naman tayo ng ating partner, let us all be grateful. 'Di ba? Na tayo ay sinusuportahan nila lalo na doon sa mga bagay na kailangan natin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, pagkain, matitirhan, damit na maisusuot,
sagot, 'di ba? Kahit na simple lang, pero kapag ka nga wala tayong trabaho at tayo ay inaalalayan pa lamang, please, medyo pigil-pigilan naman ho natin yung ating pagdedemand na gusto ko nito, gusto ko niyan, bill mo ko nito, bill mo ko niyan. 'Di ba? Pigil-pigilan natin. I-appreciate muna natin. At alamin, unawain na mahirap kumita ng kwarta para sa ating partner. Umalalay tayo. At tumulong para mapagaan ang kanilang mga bitbitin kaysa naman yung sumasama ka pa doon sa kanilang mga sagutin at isipin araw-araw. Yan ang totoong pagmamahal.